Parents are one of the most important parts of the family. Do you have to go to school to become a parent? How do they learn to do it? And of course, mga kapaglaom, how should parents train their children? Find out here today on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Day of Rest mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. And of course, I would like to welcome as well Kapaglaom Enjoy. Yes, good and morning. Kapaglaom Pastor. And of course, welcome back, Joy. Yes. Good morning. Thank you, Pastor. And yes, mga kapaglaom, we are abundantly blessed by the Lord today because here we are, alive and healthy, ready to start praying and praising our Lord with you, mga kapaglaom. Yes, and also, mga kapaglaom, mayong adlaw ipapahulay po din ha kaninyong tanan Yes. sa atong mga tagasunod nga naa din ha sa ilahang telebisyon o sa ato ang Facebook. Amen. And of course, mga kapaglaom, it's also a blessing. It's a blessing for all of us today to be able to worship our Lord through prayer with all of you. Amen. And of course, tinuod yun na mga kapaglaom, no? Nga naadiha sa inyong mga television sets, dako kaayo nga blessing to be here again. Nga maminaw ta sa pulo sa Ginoo, but before anything else, let us call upon the name of the Lord, og ato iduko ang atong mga ulo, og ipayong atong mga mata, kay magampo kita. Amahan namo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit, niining adlaw ipapahulay na sad, niya kami sa paghisgot og paghatag og mga mensahe sa imo mga katawan og sa amo tanan. Labihan na gayod Ginoo nga among pagpadala sa amo mga kinahanglanon matag-usa sa among kinabuhi, physical, mental, social, and labaw sa tanan ang spiritual aspects sa among kinabuhi. Hinaot pa nga ang balaan nga manulunda o balaan nga espiritu nagapamina o gyud sa amo niining kabuntagon aron sa pagdala niining sa mga bagay sa trono sa bugay. Salamat Ginoo nga ibog itubag amon mga pag-ampo kaya mo kinigi hangyo o mabaton sa gamhanan o balaan nga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen for that. So mga kapaglaom, we are greeting you all sa tanan natong mga kapaglaom nga nagtan-aw karon sa atong GSA Channel 37. Happy Sabbath to all of you sa inyong mga members sa Panimalay Usab. We are now live sa ato ang local channel 25 dinhi sa Cebu, dinhi sa siyudad sa Sugbo. And also sa ato ang mga viewers karon sa Facebook, no? We are just really glad that you are here with us. Welcome to Let's Pray Pilipinas. And mga kapaglaom, if you are watching no sa television and gusto mo shift sa ato ang Facebook or sa YouTube, you can just type Let's Pray Pilipinas ug makita niyo kini nga programa. And of course, we welcome kapaglaom Joy, no? Yes, Pagabri na Pastor. nato mga regular gyud, no? Yes. Viewers as well as those who have just first time naka-tune in sa atong programa. And naamay pangapahimangno kung naa ka mo'y prayer request nga dili nyo gusto ipabalo sa kadaghanan sa on air, palihog nga label ninyo nga confidential, no? Kaya ato kini ampuan sa ato mga prayer partners dinhi sa ato sa studio dinhi sa Cebu. That's right. And so mga kapaglaom, kung naamoy mga prayer requests and praise reports din ha, please don't hesitate to send them over via text or yes, by sending it via text on the cell phone numbers that you can see on your screens. And of course, pwede po ninyo i-comment din ha sa ato ang Facebook Live if you're watching through our Facebook page. And at this time, of course, mga kapaglaom, dili na to kalimtan nga sa pipila ka mga adlaw nga kita nag-inampuay dunay mga tubag sa mga pag-ampo. Amen. Nga ato ang gipangampuan, nga gipang-send ninyo mga kapaglaom. So dunay mga pipila sa atong mga kapaglaom nga nagpaampo, nga dunay mga tubag nga gusto nila ikabahin ka natong tanan para tanan po ta mapanalanginan. And these are just proof that indeed God is alive and He is listening to us and He has the answers to our prayers. And So, of course, Kapaglaom, yes, ato Pastor. po ginahangyo po ang mga kaigsunan nato. Nga kung natubag ang inyong mga pag-ampo, palihog padala po din sa ato kay ingon sa balang kasulatan,
makapalig-on sa ato nga mga pagtuo Amen. po. Amen. No? Amen. Alright, so busa ato kining ipahat ang mga pinadalang answered prayers gikan sa atong mga kapaglaom akong sugdan. Gikan ni kapaglaom Erlinda Sumosot Biatingo ni adtong July 7 kapaglaom Enjoy and kapaglaom Yes. Pastor nagpadala ni siya og prayer kay concern siya sa iyahang may panglawas nga pangayo siya kanang pag-ampo no aron maka-recover siya sa iyahang gipangbati atong time. And tuod man ni adtong July 17 kana gitubag sa atong Ginoo and giayo siya. Amen. Amen. So of course dili lang kana duna pud tay usa ka successful nga operation nga gipaampuan ni adtong or rather nga gi-report sa tuwa ni adtong July 15 mga kapaglaom. Nadawatan ni nato gikan sa Facebook ang Marisol Sulapas. No, so daghan king salamat ni ana nga report kay importante nga makabaluta masayod ang tanan kung giunsa pagtubag sa Ginoo ang mga pag-ampo. And of course do na po tay usa ka pag-ampo nga gitubag gikan ni June Aranyas. Nangayo pud siya pag-ampo patabang paampo ni adtong karong buwan na and ang iyang hangyo ato is maayo siya sa iyang mga gipamati pod. Na-admit man gud to siya sa hospital ni atong nga time and tuod man ni adtong July 15 na maayo siya and nakalingkawas siya ni ini nga sakit kapag laom Enjoy and kapag laom Pastor. Now, doon na pa tayo mga pipila dinhi. Usagi ka ni Flordelina Ibanez nga gipadala niya sa atua via text message. Ni text siya sa tuang ni adtong July 13 naayo po siya gikan sa pagka-admit niya sa hospital tungod sa iyang balatian. And doon na po isa nga gikan sa ako ang birthplace no sa Surala, South Cotabato. Gikan ni kapaglaom Aliora Sumagaysay. Ni adtong June 26 nagpaampo siya para sa iyang anak nga mo-take og licensure exam for pharmacists. And tuod man ni atong July 7 ni send siya og text sa atua letting us know that God has answered this prayer. Amen. So si Joyce Sumagaysay is already now a licensed pharmacist. Praise the Lord. So hinaot nga kani siya magamit pud sa mga buhat, mga medical missions baka din o sa uban pa nga pamaagi nga mabalik po niya sa Ginoo ang pagpasalamat tungod sa provision nga gihatag sa Ginoo. Praise God, praise God. And, mao kadto ang mga answered prayers nato for the week and for the past days mga kapaglaom. So if naa pa mo'y dagan diha, please i-comment ninyo din ha sa ato ang broadcast sa Facebook Live or di baka ha pwede ninyo itawag. Pwede po ninyo i-text na sa amua. Alright? So, karon mga kapaglaom, atong tagaan pagtagad ang mga pinadala na pod nga mga prayer requests sa ato kining tabangan sa pag-ampo. Hinaot kapaglaom Enjoy, kapaglaom Pastor nga ilang giandam ang ilahang mga ballpen o mga prayer books para niini nga mga prayer requests. So akong sugdan sa pagbasa. Gikan ni sender 8398 ato siyang tabangan sa pag-ampo mga kapaglaom, mubiyahe siya and kinahanglan siya magpa RT-PCR test no sa atong iampo nga unta mamaayo lang iyahang results nga negative ra ang results aron makauli na siya makakita na siya sa iyang mga kaanakan o sa iyang mga kaapuhan in taon. Duna po tay prayer request nga gikan ni sender 8746 and ang iyang paghangyo nga unta makakita na pud ni siya og trabaho no para ni sa iyahang I think para ni sa iyahang sister ang iyahang pasabot ni ini sa iyahang prayer request si kapaglaong Fe. And doon na po tayo nadawatan nga usapod ka prayer request gikan ni sender 4944. So mga kapaglaom ni hangyo siya nga ato siyang iapil sa mga pag-ampo at tagaan siya dugang kalig-on kay daghang mga giagian sa atong kinabuhi. And of course, we know that whenever we encounter such difficulties in our lives, wa jud tay laing matulngan ang Ginoo gyud atong kusog ni ana kung we feel like it's hopeless.
Now, do na tay gikan ni sender 0244 para ni siya kang kapaglaom Mervy og ang iyahang friend nga si Marlita. Nga unta ang ilahang swab results mag-negative lang po, no? Dagan kayo ang nagapatest og mga biyahe-biyahe, no? And maybe soon mag-ingana pud ko. So medyo maka-anxious baya ning mga ing-ani kung makasabot ko sa ilahang naghulat sa ilahang mga results. So salig lang ta mga kapaglaom. Doon na po tayo gikan kang sender 1124 pag-ampo para sa iyahang anak nga si Nonoy nga unta mo balik na po sa pag-alaga. What a thoughtful prayer from a parent. No? So kita kung naaputay mga higala, mga friends, makaha or relatives, ato na silang iampo nga unta madamdagan sila and hikapon sa Ginoo ilang kasing-kasing aron mingawon sila sa pag-alagad dinha sa Ginoo. Gikan ni sender 8369 magpaampo siya para sa iyahang nanay kay naglisod og katulog pastor. Murag nga unta mubalik iyang kusog. No? Mao ang iyahang paghampo nga unta pod maka-recover siya sa COVID. Murag naigo di ay siya mga kapaglaom sa COVID and so ato siyang idala sa atong mga pag-ampo. Okay? So pastor? Sige, mag-ampo kita. Amahan na mo nga na ikaw sa trono sa bugay niining kabuntagon amo gi dala kanimo ang lahi nga mga needs o kinahanglanon sa imong mga katawhan. Una amo gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga mga biyahe gikan Manila padto Bagiti. Ngay naot pa nga ang ilahang swab test maging negative aron makapakig-uban siya sa iyang pamilya og mga apo. Ang mga tingob ang ilang kalipay sa matag usa sa ilang panginabuhi. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga si Sister Roberta Fe ay naot pa nga matagaan siya og bagong visa dito sa Qatar aron makapadayon pod siya sa iyang pangtrabaho nga makatabang pod sa iyang mga pamilya dinhi sa Pilipinas. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga tagaan siya og dugang nga kadasig og ilabihan na ang iyahang physical health. Tinaot pa nga ikaw maghikapod kay Sister Adelpha nga mag-ayo sad ang iyang panlawas. Ginawa mo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga si Brother Mervy og Sister Marlita nga hinaot pa maging negative sad ang ilang mga swab test aron nga maging normal pod ang ilang pagkinabuhi. Among pod gidala sa imo Ginoo ang among igsuon sa Brother Nonoy nga intawon ni Kapa ang iyang kasing-kasing tagayog mga visions and dreams aron magbalik siya sa pagtuo, pag-alagad o magamit pod siya sa pag-imbitar pod sa mga katawan sa imong tiilan. Amo sala sa imo Ginoo ang among igsuon nga hinaot pa nga makatulog siya maayo aron maka-recover ang iyang health o makalig-on sa iyang immune system kay siya na biktima o kining virus nga nag-abot ni ining kalibutana. Amo sa dala sa imo Ginoo si Ma'am Lilia Mindo o si Brother Dan Rio diha sa Santa Maria Romblon. Amo kini sila gidala aron nga mag-lig-on o maging instrumento pa sila sa mga tao madala sa motilan. O amo sad gi dala sa imo niining kabuntagon, especially si Pastor and Mrs. Sikong nga naa sa Tambalanan. Hinaot pa Ginoo nga tagaan siya og maayo nga immune system agud nga makalig-on pod sa iyang panlawas nga makasugakod og mag-ayo siya sa iyang problema sa balatian. Salamat Ginoo gitubag mo amon mga pag-ampo kay amo kini ginhangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you Pastor and thank you mga kapaglaom for sending in your prayer request.
And of course, doon na pa tayo mga dungag nga mga prayer requests. Kapag laom enjoy, would you mind reading them? Yeah, sure. It will be my pleasure. And mga kapag laom, nindot yun kayo hunahunaon o hinumduman nga bisan tuod sa ato ang mga kalisod, aduna tay Dios nga nagapataliwala kanato. Jesus Christ is interceding for us with all our prayers before the Father. And now, ato ni pagadadon sa trono sa Dios, we have here, prayer request nga gisan sa ato ang mga kapaglaom gikan kang sender 4636 nagingon siya magpa-pray siya para sa continue nga recovery o full recovery kay Tatay Antonio Mendoza para mapadayon na sa kapaglaom pastor ang ihang nga plano nga magpatukod og simbahan alang sa mga katawhan sa Dios. Usab, we have coming from sender 1838. Now, nag-uul siya nga ipahibalo ka nato nga si kapaglaom Dudong Linganay naa siya sa critical condition karon ug naghangyo siya nga ato siyang tabangan sa pag-ampo ni ini. And also coming from sender 0970, iya nga gipapray nga ang biopsy result sa iyahang nga igsuon nga si Jay paglumutan, okay lang unta kapaglaom pastor. And also another prayer request coming from sender 3600, nagpapray siya alang sa iyahang nga inahan si kapaglaom Concheta Albacete nga mobalik na unta kapaglaom pastor kapaglaom ran ang iyahang nga health. Usab mabalik usab ang iyang nga pension na very important. Yes. Very important. And another prayer request coming from sender 7232. Nagpa-pray siya, naghangyo siya alang sa total healing sa iyang kamagulangan nga anak nga ang pangalan si Maricel Hamison Magbanwa nga ma-okay na unta gikan sa iyang nga hilanat ug makapadayon siya sa iyang trabaho. And the last one that we have here comes from sender 9492. Iyang ipapray si kapaglaom Eric Brinias nga makakita na sila og cardiologist pastor kay maglisod siya og ginhawa and siguro dili ang cancer nila dili normal ang iyang heartbeat. So so muna ilang handom nga makakita na unta aron mahatagan pud og alibyo ang iyang ginabati karon. So at this moment mga kapaglaom, we are inviting you to join us wherever you may be in prayer as we bring this prayer before the throne of God. Kauban ni kapaglaom pastor Pagbansay. Okay, with pleasure, let us bow our heads as we pray. Our great God, once again, we open our hearts to you with bowed heads. And we are glad, loving Father, that you are our God who listens, not only listening, but answering our humble request. And now, Father, we pray that you will bless Brother Antonio Mendoza for full recovery from his sickness, aron nga makabuhat siya padayon sa pagpabarog o pagpatindog sa simbahan nga gamiton sa imong makatawhan ni ana nga lugar. Amo sagdala sa imong Ginoo ang among igsoon Brother Dudong Linganay nga hinaot pa nga tagaan mo kaalam mga doktor aron nga mag-ayo pud siya sa iyang critical condition. Ginoo, amo sagdala sa imo ang among igsoon si Brother Jay Paglumutan nga hinaot pa nga ang iyang biopsy kung asa na dapit maging negative, maging benign aron nga malipayon siya sa pagserbisyo sa imo o sa iyang pamilya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsoon si Sister Conchita Albacete hinaot pa nga taga-amo sa himsog pod nga may panlawas og mabalik ang iyang na frozen nga isi-suspension. Kay kinahanglanon gyud na karon nga mga panahon. Entawon Ginoo. Kabay pa nga o hinaot pa nga imo ni tubagon ang iyang paghangyo. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsoon Sister Maricel Hamison Magbanwa nga tagaan siya og kompleto total healing sa iyang physical nga lawasan. Og among gidala pod sa imo Ginoo si Brother Eric Brinias nga hinaot pa nga giyahan mo sila nga makakita sila og doktor nga cardiologist aron nga maka-diagnose ang iya gibati nga na-erratic nga heartbeat nga iya gibatyag nga mag-ayo sad ang iya nga lagnat. Salamat Ginoo nga gitubag mo amon mga pag-ampo kay kinitanan amo gihangyo sa gamhanan nga pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alright, thank you once again Pastor for the prayer. And so mga kapaglaom, later on magpadayon kita sa inampuay. Doon na pa yung mga pipila pa pod nga mga prayer requests and I even see some of them here in our comments.
sa ato ang Facebook Live. Yes. And tagaan na to nagpagtagad while we collate those prayer requests nga inyong ginasend. Doon na po tayo ipadayon o i-discuss kapag laom enjoy and kapag laom Amen. pastor. Yes. For this month of July, mga kapaglaom, just so for your information, dili ra pod kay about nutrition ang ato ang ginahisgutan. Yes. Atong gitagaag pagtagad ang parenting. No, usa sa mga importanteng butang nga dapat natong makatunan is how to train our children. Correct, right. And so it is good for those who are going to be parents in the future, and of course to those who are parents at the moment, basin makatabang ni siya, pastor, no, sa pagdala sa ato ang mga kabataan. And so atong i-share ang ato ang topic karon would be train, work for it. Unsa ka ato ang mga i-discuss ana, no? So uban ni kami mga kapaglaom, and the kapaglaom enjoy. Would you mind sharing the quote of the day? Yeah, sure. It will be a pleasure. Ingon siya din mga kapaglaom according sa Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pagkanindot kaayo nga pahimangno, no, alang sa mga ginikanan ug alang sa tanan kapag laom pastor and kapag laom renain. That's right, kapag laom enjoy, no, and that we also need to remember. Somewhere I've read important reminders that we should make education our business, ang education sa mga kabataan. However, there's more important business that we also consider when educating our children, and that is their salvation. Amen. Amen. Murag kulba kayo paminawon mga kapaglaom nga dili ing anak kasayon ang paghimo nga parent, because it's not just ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No, it's not just like that, but everything that we teach our children, what's more important is that we get them ready and we train them for their salvation. That's true. That means the weight of kuan somehow is naadi ay sa parents, pastor. Sa ato pa, ang dili di ay ang pag-training, dili para din sa yuta, That's no? true. Kundi dapat di ay kita ginatanaw nga mas maayo pag yun nga yuta o place. Mao na nga sa Deuteronomy nag-ingon gito ang Ginoo kay Moses nga tudloan gyud sa mga parents ang mga bata. In fact, nag-ingon gito nga ibutan nyo sa bakalad sa inyong mga balay, no? Kung ikaw magalingkod, tudloan mga bata, maghigda o maglakaw, kung asa pa ingon, tudloan gyud mga bata, no? That's true. But nowadays this is very challenging days karong nga mga panahon, kaya mao na ang mga kapaglaom nga aton nisgutan ni karong buntaga. Very important thing topic. Yes, and I was also thinking about the word business bitaw kapaglaom and kapaglaom pastor. Kung ang tao gani magnegosyo mga kapaglaom, iya gyud ang siguraduhon nga di siya maalakansi. And kung ato nang buhaton sa atong negosyo nga yutan-on, how much more alang sa ato nga kinabuhi nga adto sa kahangturan kauban ang Dios. So mas importante nga hatagan yun dako kay nga pagtagad over pagyud sa ato nga mga business o negosyo sa kalibutan ang pag-train sa mga kabataan. O kapag lang mo enjoy, no? Wala nagsulti ang si King Solomon. Train up the adult. Yes, tinuod pastor. Ang ingon niya train up a child. Gamay pa na siya, no? In fact, even the godly woman, Sister Ellen White, no? Tells us nga dili lang mag-train nga magawas na. Isa pa dito sa tiyan pa sa sulod. We have ang mother may dako nga responsibilidad sa pag-training, pag-train, paghanas sa iya mga bata, tuwa pa dito sa sulod. Yes, tinuod. Very important. So dako ang challenge sa usa ka mother kaysa papa. Yes, pastor. So pastor, considering naay ing anak kadako nga challenge, unsaon di ay dapat sa parents pag-train? Oo, no? And mao ni ang challenge karon, no? Number one, mga challenge ang problem karon, teenage pregnancy. Bata pa, no? Ikaduha, early marriage. Ang ikatulo, working parents. Mao ning tulo ka mga kaaway sa pamilya ron, no? Mao na nga at least maghatag og gitawag nga decision making ang mga parents. Isgutan ninyo na, istoryahan ninyo na nga mga mag-asawa kung sa inyo buhaton sa inyong mga bata, no? Mag-ingon din nga in order for parents to do this work, they must themselves understand the way the child should go. And mahimo na ni siya by giving themselves first to God. Yes. Because ingon sa Ginoo, paano paghatag nimo kung wa ka diha? Paano paghatag mo o piso kung ang imong kawarta
20 centavos ra. Yes. So you cannot give 1 peso sa kwarta nga wala ka diha piso. Ang 20 centavos ra o 50 centavos. Mao na nga aon sa paghatag nimong mensahe sa mga bata kung asa sa mga adto, kung kita mismo nga mga parents, dili kabalo kung asa pud tag maadto. Yes, So that's why true. ingon din nga first give themselves to God. And we have to learn from great teacher. Sino na? Jesus Christ, no? Yes. Lessons of obedience to His will. Yes, Very important that's yun. true. If I may just read something here, nga gi-comment sa live broadcast, ana si Kapaglaom Linda ba nga train our children in accordance to the will of God. Yes. Train them to have godly behavior. Correct, And, right. in relation to what Pastor Pagunsan said, nga ang dili na nimo manggod matudlo ang kanang godly behavior if ikaw nga parent wala ka That's ana. true. Like Tinuod. how would you expect someone to do something else nga wala man gani sa imuha na, Correct, diba? right. Dili na Yes. pud maminaw sa imuha, mukopya pud na sa kung sa imuhang behavior. That's true. And Right? with this word, way bitaw, Pastor, kani the way the child should go. Who is this way, by the way? No, Jesus Christ said, I am the way, the truth, Amen. and the life. Correct. So, actually, ang handom sa gano'n is ang mga ginikanan dapat mututok ni Jesus Correct, Christ. right. Because Oo. when the Yes. parents look unto Jesus, ang ilang behavior, mahimo na pod nga Christ-like. Correct, Because right. what, ang kanang line bitaw, giingon, Pastor, no? What we behold, we become. No? Mao ba na nga pagkalinya? Yes, yes. So, when parents look at Jesus Christ, they become like Christ. And since ilang mga bata, ang mga kabataan, mga kapaglaom, nagatutok yun as mga ginikanan, Correct, even if right. muna imong isulti, dayon lahi imong gibuhat, ang ilang gibuhat, ang imong buhaton. Correct, right. So that's it. Jesus wants us to focus our eyes on Him, especially ang mga parents, because when we look at Him, we become like Him. And when we become like Him, our children or ang mga kabataan ninyo, nga mga ginikanan, musunod usab sa inyong dalan. And, That is to be yeah, like isang, no? Jesus. Ano kapag enjoy, no? Yes, Pastor. To be sure nga ingon ana, ang mga parents mag-invest gyud sa mga bagay na leading kay Jesus Christ, no? Yes. Halimbawa, mga libro sa mga bata, Yes. no? Una amo kami ni Mrs. Pagunsan, modesty aside, wa pa nakaasawa ako mga bata nga duha ka buok. Wala pa na pamilya, estudyante pa lang. Pero namalit na kami libro para sa mga apo. Wa pa kami nauna ko mga anak na sila. Wala. But by faith, na naanak kami diya. Mao na nga pagpanganak nila, pagpangasawa na na plastada. Ang Bible story. Kompleto na. Duha ka sets. My Bible friends. Duha ka sets na siya. Yes. O mga gagmay nga mga libro. Duha ka sets. Kay, una-una na mo, kung mga asawa ni mga bata, na sila gamiton. Kay, Wow. siyempre, kay bago pa man sila, wa pa man si kwarta po. So kami, nagprepare daan. Praise So God. kita nga mga Wow. parents, future parents, kapaglawrinan, enjoy, saving sa daan mo sa mga libro. But above all, pangitaay gid paagi nga ang the most treasured book Yes. na dapat ang Biblia. Amen. Palite ginasing maayo. The best gift, Pastor, Oh. above the cell phones, no? Exactly. Walay makalupig kung maka-afford ka ni ang ginikanan pagpalit og cellphone nga 12,000 or more than that, or 50,000. How much more ang Bible with a much Amen. greater value? Mo gyud pinaka-best gift matag sa mga bata. Okay. Yes. Besides, that's where we get the instructions that we're going to give our That's true. children. Amen. So, wala man tayo ikahatag nga instruction that would lead them to eternity or to heaven if wala ta na nga Bible or wala ta na nga Yes. libro. Correct, right. No? So then, that brings us to our next question. Kapaglaom enjoy, kapaglaom pastor, mga kapaglaom nga naa dinha. So, how do we train our children? Unsaon man, in what manner man, pastor, should we train them? Oo. Ato pon i-cater sa ilang hunahuna pod. Kay halimbawa kita mga maedad na ang sinangag o kung ang kalokalo okay na bisa matiga na, no? Pero mga bata hindi pa pwede na Yes. linugaw pa na sila. In other words, mga parents invest gyud mo kwarta para sa mga bata nga pagtuon nila. Labihan na gid ang ilang Sabbath school lesson. Yes. Tagaig yun sana kay importante kaayo na. Kung magtudlo kita sa mga bata, labi na gid sa ato mag-worship ta sa buntag o gabi ayaw ka ng ato nga gamit. Ang gamit to sa mga bata. So invest gyud diha because religious instruction should be given to children from their earliest years. That's true. And it should be given not in condemnatory spirit, Yeah. but in a cheerful and happy
spirit. Yes, that's So, Kay, true. kung magtudlo kita sa napulo ka sugo, ayaw nang thou shalt not, thou shalt not. Buhatan na siya nga positive. Diba? Yes. Thou shalt not have other gods. That means, mag-alaga Have God alone. Amo na siya. Yes. Importante, thou shalt not kill. Respetuha ang kinabuhi sa mga tao. Make it positive para ang mga bata ay tinuon. No? Yes. Oo. Kay para dili pud sila makuan nga pero ang ilahang view of that kay happy and Yes, that's true. No? And I remember usab kapag laom pastor, kapag laom ra ng mga kapag laom, kanabitong shepherd, ang iyahabi di ba pastor nga staff, Oo. dili na siya straight lang because dili na siya para pangbunal. Correct. No, liko Pangkuan na na siya, siya. liko because para na siya pagbira kung naay mawala nga shape. Correct. So it's like when training the children, sometimes maybe matempted ang mga ginikanan nga inana jud ka or mauni ka na makitaan ang murag ma-push no ug masakitan ang bata, but God corrects us in a redemptive way. Correct, No, right. redemptive nga kanang gusto sa Ginoo nga pag-discipline or pag-train sa mga kabataan dili para mapahilayo sila sa Ginoo but para madala sila. And Correct, that right. requires wisdom gikan sa Ginoo kung unsaon Yes. pag-train sa mga bata nga Exactly. instead masakitan sila sa discipline kung dili kanang masabtan ang discipline nga pag-redeem da ito nila pabalik sa exactly. Ginoo. That it's with love, no, with love and not condemnatory sa gi-mention pa dinhi. Yes, that's right. And in fact, in Testimonies to the Churches, Volume 6, page 93, mga kapaglam, if you've read it, I would just like to quote, ngayon siya nga, the parents are to guard their children with wise, pleasant instruction. Yes. Pleasant, no? So, dili, meaning, kanang unsa na sa Bisaya, para ba siya, kung sa Tagalog, nindot or kaaya-aya. Yes, Inana, no? oo. Kaya nang so dili siya dapat kanang siguro nga ang bata to the extent nga magkurog siya every time Mahadlok. mo siyang Correct, gina-correct nga mahadlok na noon siya. And that might have an kanang opposite Negative, outcome. yes, oo. So instead of ang ato ang objective is kanang lahi mausab na noon. So kana we have to find a way to be creative nga even if dili kaayo nato lagi na isugan og taman although at some point siguro murag naaman joy time siguro pastor no nga murag kung dili gyud maminaw ang bata basin kinahanglan jud nimo siya isugan gamay. But maybe I think si Pastor can maybe share a little bit about that, no? Hanggang sa niyo pag-discipline mo mga bata, Pastor, kay for sure naman siya yung mga bata nga kanang usahay magkapabuyag, but giun sa ni Pastor shortly, no, maybe. Actually, sa pagdisiplin sa mga bata, ang root word ang discipline to make disciples. Yeah. Sa Greek word, discipulos na siya eh. Actually, sa balay, we practice gina ko na nga mag-soft spoken. Pero usahay kung si Satanas na asa imong utok, magdako po. Kaya di ba nimo makontrol ba? Yes, Ang Pastor. imo nga magdako po imong boses, di ba? Pero naidaghan nga mga discipline nga dapat nato buhaton sa mga bata. Halimbawa, number 1, kung di siya sunod sa ato nga patakran sa balay, number 1, dili pagtagaan siyang pribilehiyo nga makagawas. Ano na siya? Number 1. Number 2, ang iya gusto nga buhaton, ikuha usa dili na pag ihatag sa iya. Ang ikatulo, kung unsa to iyang ganahan gyud pero kung dili gyud siya matuman, mao na nang gitawag corporal punishment. And besides, kung corporal punishment ang gabiton pag magbunal ka na, una apon nga gamay nga bata na siya, no? Ang tanawa imo nga weight. Yes. Kung ang weight sang tatay mga 120 pounds, ubuson gid nimo ang pwersa mo 120 sa bata nimo nga 10 pounds lang o 15 20 pounds, 20 kilos dili pod. So ang imo nga pwersa pod naihatag sa bata tama-tama pod sa iya nga weight. Kay si Pacquiao bisan maayo nga boksidor na di na siya mosukol kay Mike Tyson, kay si Mike Tyson bol perting dakuha ayang taas iya nga weight. So usa na ako gintan-aw nakita ko nga practical nga thing nga kon kita magbunal man gyud corporal katapusan na siya last recourse. Tagay usa o mga pabaagi pero dili mo mahatag na kapag lamjo yang paulinan. Dili mo na mahatag nga mga punishment kung wala ninyo gisabutan usa. Yes, Yes. So tinuod, that's why I Pastor. always make a point nga naagi may regular nga family council meeting. Meeting kamo diya. Ako ang chairman, si mama niya ang treasurer, sila ang mga member. Pag-suwat-suwat mo na, unsa may inyong gusto. So, siya ang sekretary. Sige, suwat. I-review sa mga bata. Kanya, unsa ka ni? Kung dili matuman ni, unsa yung sunod?
So mao na ang paghatag Like kasabutan, Kasabutan mo sa okay. ayaw sa diretso discipline. Nga way ka mo sa Matingala ang bata. Oo. Sa matus papa mga gigurin Salit at lang mga kadulungan sa to. Yes. Wa ko kabantay. So mao na ang family council is very, very important. Wow. Thank you, Pastor, for sharing that with us ug sa mga kapaglaom nato karon nga adlaw igpapahulay na importante kayo nga mga butang. Thank you, Pastor Pagunsan. So, Pastor, kano saan man ni siya dapat magsugod? Ang na-mention ni mo ganiha, even sa womb pa dapat start na. Ang sa womb, kung unsa gibati sa mama, mapod na mabation sa bata kay ang iyang umbilical cord ga-connect man niya sa system sa babae. Ti maingon kita mga papa, wa pay labot ana iya sa nanay na nga kuan kay siya pero kita ka papa pod kung nagpaugtas pod ta sa atong asawa, apil pod ta na ka sayo. Kung kita nagpasuko sa atong asawa, kita pod na. So both parents, father and mother, must have a what we call relationship nga pagtudlo sa mga bata. And even sa book nga Adventist Home bitaw kapag nga pastor kapag laom rin mga kapag laom it even mentioned nga ang temperance sa bata nagsugod na sa temperance sa mama sa dihang nagpuros pa siya sa bata. Kana bitong pagustuhan ang bata, well gusto ko mukaon ani actually kung dili na mapugnan sa mama, kung di na mapugnan nga kain nga character, madala na sa bata ang pagkaisugon sa mama sa buntis pa, madala na sa bata. So it's like importante kayo nga dili lang pagpanganak na diha i-train ang bata, but even sa conception pa lang daan ang training, Christ-like training para sa mga bata. Mao di ay na kapag laom pastor and kapag laom enjoy no nga na akong na-observe kay sa kanang for example sa ako ang mga kauban sa work sa una nga work kag night shift. Yan no, nya nagbuntis ang mama nga nagsigig night shift. Ang bata dili pud matulog during night time. Magsigig mata ang baby during night time. And sa buntag siya matulog pareha sa iyang mama. Sakto na. So makuha gyud di ay sa bata ang kana nga mga factors. And of course things to consider jud na siya. And sa mama mismo no, responsibility sa mama nga i-control ang iyang kaugalingon. Correct, right. Pastor, anything else nga ganahan mo lastly, ako nga ingon diri sa atong reading, no? Parents send their children to school. Ayaw sa, kung church school diha, sa atong church school. Ayaw sa public, kay labi na karon mga panahon, no? Very problematic ang mga bata ron. And ingon din parents send their children to school. When they have done this, they think they have educated them. No. Pasag lang maestra naman lang magtudlo sa mga bata, that is wrong. Kita mismo ang first teacher nga atong gitun-an to miaging mga episode nga kita mga parents mao una nga teacher ang una pud nga classroom ato nga puyanan. Yes. Wow, so kanindot kayo pamalandungan mga kapaglaom nga duna di ay mga ing-ana nga guidelines nga giset sa Ginoo para sa tua aron kita mamahimong mga maayo nga ginikanan. Amen. So hinaot nga daghan mong nakatunan ni adto nga mga diskusyon and salamat kapaglaom pastor and kapaglaom enjoy for sharing your thoughts and for God for enlightening us and sa inyo hapon din mga kapaglaom. Sa karon atong pamalandungan ang usa ka music video. We will be right back.
Labihan kadaghan sa balatian, atong buhaton magmantun sa kaugalingon. Kay si Kristo muanhi sa pagkuko. Ang Ginoo maoy atong dalangpan sa tanan natong akalisdanan. Mga bahandi dungog nga nabatnan, ang tanan pulos kakawangan, ang tanan pulos kakawangan. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, the place where you don't have to pray alone. Ug remember, mga kapaglaom, no man is safe for a day or an hour without prayer. So this time, Yeah. magpadayon ta sa ato ang pagbasa sa mga prayer request nga gipadala sa ato ang mga hinigugma nga mga kapaglaom dinhi kanato karon. And kapaglaom Ranan, could Yes. you please read our third batch of prayer this time? Sure, with pleasure. And akong sugdan gikan sa gipadala ni sender 72 or 7555 rather. Atong iampo si baby Aliana Pagasian na asya karon mga kapaglahom sa ospital ang ilantan siya. And naa pa pud isa ka baby dinhi nga si Brian Galgo nga duna siya kanang hilanat pud kapag laom enjoy kapag laom pastor naihubag sa iyang ulo and gisipon pud siya mga kapaglaom. So ato siyang idala sa pag-ampo kani mga bataa. Atong iampo si kapaglaom Jessica Elieso para sa iyahang balatian pod karon. And kaning gipadala ni kapaglaan ni sender 8861 prayer for Ignacio Luis Conde fast recovery mga kapaglaom, nagsakit po siya na sa hospital. Si kapaglaom Pasita Kaimahan, actually she's in coma kapaglaom enjoy kapaglaom pastor. Tungod kini sa iyahang high blood, so atong iyampong unta mamakamata na siya. No? Next up here is from sender 0601. Mga kapaglaom, atong i-appeal sa pag-ampo ang iyahang cousin nga si Mary Angelique Zarate nga dunay kidney stone kapaglaom pastor and kapaglaom enjoy. And somebody here is also asking for a special prayer para sa ilahang computer machine nga unta maayo na kay duna ni mga system malfunction and dili na siya ma-open. So unta murag kinahanglan kay nila nga machine for their business or sa ilahang nga mga panrabaho siguro maong kinahanglan nato sa tabangan sa pag-ampo. And so at this point, ato sa silang ampuan, Pastor, and then we will have another set after. Yes. Okay, mag-ampo kita. Amahan namo nga naa ka sa kitasan sa mga langit, ni anasad ang ika-third batch namo nga mga kaigsuonan nga nagakinahanglan og imo nga pagbantay og pag-amping sa ilang mga kinabuhi og kinahanglanon. Amos dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si baby Aliana Pagasian nga naa siya karon sa ospital. Ngayon naot pa nga sa iyang pagkabata, mag-ayo siya sa iyang hilanat. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brian Galgo nga naay problema sa iyang ulo nga hinaot pa nga mag-ayo pod ang iyang hilanat og panalangini pasad ang iyang tibuok nga mga pamilya nga mag-ayo pod sa ilang mga problema. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Sister Jessica Elieso. Ngayon naot pa nga ang iyang balatian mag-ayo sad pinaagi sa mga tambal nga mga bagay nga ginhatag sa iya. Amo sa imo Ginoo si Brother Ignacio Luis Conde nga mag-ayo pod ang iyang balatian kay naa siya sa coma status tungod sa iyang high blood pressure. Hinaot pa nga tagaan pod siya og maayong panlawas tungod
kay siya nagiging problema pod nga mag-negative ang iyang swab test. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsoon Sister Mary Angelique nga sarati nga intawon ang mga tambal nga igiinom mapanas konta o mawala ang mga stones sa iyang kidney aron maging normal ang iyang proseso sa iyang panlawas. Amo dala sa imo Ginoo ang amo igsoon nga kinanglanon yun niya Ginoo ang imo pagbantay, pag-amping, pag-intervene labi na nga gamiton sa iyang panginabuhi sa negosyo ang ilang computer. Tagais lang mga tao nga eksakto nga makatabang pag-ayo niini aron makapadayon sila sa ilang pagkinabuhi. Amo sa imo Ginoo ang amo igsoon si Nanay Violet gabayaran nga naa sa karon sa kamtangan sa magbalatian kabay pa nga mag-ayo ni siya kay ang iyang anak nga si Rio nga magdaga pangayo sini nga mag-ayo pod ang iyang nanay. Ug amo sa imo Ginoo si Sister Noemi Balubar nga naa pod sa critical condition kabay pa nga ayuhon pod ni siya pinagi si imong malaba nga botkon. Og hinaot pa nga ikaw magbantay ka namo og tanan nga malikay ni ining pandemic aron magpadayon ang among pagserbisyo sa pamilya kag sa imong bulaton sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 We praise God. Thank you so much Kapaglaom Pastor, and thank you mga Kapaglaom for being with us in this prayer. Now we will be reading to you sana hibilin nato nga mga prayer request gikan sa ato nga mga Kapaglaom dinhi coming from sender 7205. Iyang gipapray ang atong igsuon din kang Kristo nga nadisgrasya sa motor. Yes, so nagyud siya mga injury nga nakuha Kapaglaom Pastor Kapaglaom Renan, and we will be praying for him. His name is MJ Beroy. And also coming from sender 7523, iyang gipapray usab nga makabato na subsyag kaayuhan gikan sa iyang hyperthyroidism. No nga kanang maulian na sab siya ni iyang ginabati karon. So that comes from Kapaglaom Sheila Galve sa Jensan. We also have another one from sender 3248. Nagpa-pray siya alang kay Ronwin Bidyonis ug sa iyang pamilya kana sa lagi atubang karon nga problema sa ilang nga balatian no, sa ilang panglawa. So we will be praying with them, the whole family. Also coming from sender 8557, alang kang prayer for Kapaglaom Jocelyn Bacamante sa iyaha nga health. And also kaganiha itong gipray si Kapaglaom Pastor and Mrs. Sikong no, alang sila nga recovery. So for Kapaglaom Jocelyn Bacamante, iyang ipapray ang iyaha nga panglawasan. We also have prayer request gikan sa ato mga live viewers karon. We have coming from Kapaglaom Linda Bana, nagpa-pray siya alang sa iyahang nga brother sa complete healing. Og sa iyahang nga classmate nga si Noemi Baldobar nga naa sa critical condition karon. And also we have another one from Kapaglaom Rose Gabayan, Rio Rose Gabayaran. No, nagpa-pray siya alang sa iyang family og healing sa iyang pamilya og spiritual blessings. No, also for Nanay Violet or Violet for healing sa for healing, no, and Venice. Thanks maybe para kay Venice usab. No, so and also we have here from Kapaglaom Rostom Gapa Salvador, nagpa-pray siya alang sa iyang lola Gina nga maayo na siya sa iyang sakit. And also for Kapaglaom Berlin Malazarte, nagpa-pray siya, no, greetings coming from Rizal, no, nagpa-pray siya alang sa nga mabalik na daw unta ang tanan sa normal, no, pag-ampog yun gikan natong tanan. And Kapaglaom Renan, doon na pabatay dugang paniini nga mga prayer requests. Yes, atong nakuha gihapon sa ato ang Facebook Live gikan ni Rual Sabote the second, magpahangyo siya og ampo nga appeal sa ato ang mga prayers ang iyang situation karon dito sa Mindanao, and naa sila sa NEMM nga area. Naadi ay siya dinhi sa Cebu kay padulong sila sa Negros. And they're going to enroll sa Central Philippine Adventist College dito sa Bacolod, and wala pa siya adto dito kay doon na pa man putay mga process nga kinahanglan like swab test. And
atong iampo nga ang iyahang results maging negative aron makalahos Yes. na siya, no? Yes, yes. Sa iyahang pagbiyahe. And gikan po ni Rose Ann Prudenciado Flores, magpaampo siya para sa iyahang sakit nga unta maulian na pud siya. And doon na pabatay mga atong itanawon gikan ni Irenea Ipil Jimena. Magpaapil sa pag-ampo kay giubo o sipon siya. Yeah. Gikan ni kapaglaom Nelsie Dublin, mamalihog siya pag-ampo para siyang family nga unta mukuyog pud niya sa pag-alagad. And atong iampo ang iyang husband nga si kapaglaom Manuel. Kay doon na siya high blood pressure nga unta ma-regulate kini. Yes. Doon na ko'y nabasahan bag-o lang dinhi. I think mauna din siya na nabasa na nako. So, Pastor, mamalihog ta sa pag-ampo? Murag na pa din Or basi na pa Sabay kay tayo si dugang. Dennis. Tanaw ko, no? kana wala nako nabasa na din ni Pastor. Sige. Or basin ko an. Okay, let us pray. Ginoo, karong ka-fourth ba sa among gidala sa imo Ginoo ang kining among makikisuonan. Kauban atong nagpadala live sa Facebook. Among gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga mag-ayo siya sa iyahang nasugata nga aksidente sa motor nga natusok ang iyang bukton, hinaot pa nga mag-ayo ni siya aron maka manormal man pod ang iyang panginabuhi adlaw-adlaw. Amo sala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga hinaot pa nga si MJ mag-ayo pod sa iyang lagnat. Ginoo mo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon Sister Sheila nga mag-ayo pod ang iyang kaimtangan kay naa siya gibati nga hyperthyroidism. Hinaot pa nga mga tambal, mga doktor nga maghatag sa iya iyang prescription, ma-diagnose sa eksakto aron nga mag-ayo sa si madali. Amo dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Ronwin nga hinaot pa ang tibuok pamilya maging negative sa ilang problema niining panahon. Og amo sa dala sa imo Ginoo si Sister Jocelyn nga tagaan pod siya og maayong panlawas og ang among kauban sa buhat nga nag-retire na Pastor and Mrs. Sikong. Hinaot pa amo na sad siya gidala sa imo sa karong buntag sa apong pag-ampo. Ginoo amo sa dala sa imo ang amo igsuon nga igsuon ni Sister Linda nga mag-ayo pod siya, Sister Violet, o Sister Venus, nga mga parents o igsuon ni Sister Rio, hinaot pa mag-ayo ni sila sa ilang mga gibati. O amo sa dala sa imo Ginoo si lula ni Brother Rustom nga mag-ayo pod sa iya nga mga gibati nga mga balatian. Ginoo amo sa dala sa imo Ginoo ang hangyo sa mga igsuon nga mangin normal na kunta ang panginabuhi sa tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan aron nga ang imong buhat magapadayon kusog pa nga madala ang mensahe sa mga katawhan. Among dala sa imong Ginoo ang among igsuon si Brother Wal naguna-una nga mag-eskwela plano padto sa CPAC gikan sa Northeastern Mindanao Mission. Hinaot pa nga maging negative ang ilang mga swab test aron nga makapadayon sila biyahe paingon dito sa CPAC. Og amo sala sa imo Ginoo ang among igsuon steros nga maging negative pod ang iyang resulta sa iyang swab test. Ginoo mo sa dala sa imo nga mag-ayo pod sa niya sa iyang mga pag-ubo aron maging normal pod ang iyang paginabuhi og maging malipay sa pag-alagad sa imo. Og amo sala sa imo Ginoo ang among igsuon Sister Nelsie ang tibok niyang pamilya og ang iyang pinanggang asawa Brother Manuel nga mag-ayo pod nga maging maayo ang ilang pagkinabuhi o mag-ayo ang ilang mga physical nga mga lawas. Ginoo di na mo mahurot ang mga kinanglanon sa imong mga katawan. Hinaot nga ikaw magbisita sa ila aron nga mag-ayo sa ilang mga kinanglanon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Right, daghang salamat Pastor. And for sa atong mga kapaglaom nga nagpadala po sa ilahang mga prayer requests. Yes. And so atong i-greet no si Mrs. Jackson watching from Hawaii and Wow.
To all our friends who are constantly Yes. joining us in prayer. Yes. Kapag laom enjoy, like Bob Miller in the US, Yes. the Silvano sisters, Yes. kapag laom Joy, and kapag laom Baby Chris. Yes, they're that's always true. there. Auntie Victoria Navarro, Yes. Ma'am Linda Bana, and all the rest nga dili siguro na to mention kay dili tanan mo gawas din Ma-appear. sa ako. From my end, daghan kayong salamat mga kapaglaom nga Yes. kamo. Nagauban gyud kanamo kanunay, That's and true. it's good to feel nga I feel blessed. We are blessed mga kapaglaom that despite the distance and the circumstances that we are in now, God has used the technology for us Yes. to be binded in one and in Amen. prayer. Amen. Amen Yes. for that. And I think we just have to also remind ato mga kapaglaom karon sa ato ang discussion today that Yes. day by day, parents should learn in the school of Christ lessons from one that loves them. The story of God's everlasting love will be repeated in the homeschool to the tender flock. That's right, mga kapaglaom. Then, before reason is fully developed, children may catch a right spirit from their parents. Yes. And of course, mga kapaglaom, this is a work of no small magnitude and importance. It requires earnest thought and prayer, no less than patient, persevering effort. Amen. Amen for that. And so thank you so much mga kapaglaom for joining us today. We are really blessed to have you today with us. The youth should be carefully trained, for the wrong habits formed in childhood and youth often cling to the entire life experience. This has been your kapaglaom Joy saying, rest in the Lord and wait patiently for Him. And mga kapaglaom, remember that our children are God's property, bought with a price. This has been your kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu saying, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, be very particular, O fathers and mothers, to treat them as in a Christ-like manner. This has been your kapaglaom Pastor Pagonsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo din nilang sa Let's Pray Pilipinas! where you don't have to pray alone.